Ayahang setting ano eh, nasa ang iyahang on is 37.4, off niya is 38 Celsius mga. Magandang umaga sa ating mga kasamsaka and welcome to JDC Farm and welcome to our vlog. So ngayon mga kasamsaka is update ko po kayo kung ano na pong nangyayari sa ating darag na chicken. And guess what? Kung ano meron tayo ngayon. So meron tayong i-unbox dito na dala-dala ng ating isang kasamsaka din na kung saan ay nakatulong sa atin sa paghahanap natin ng isang bagay na ito. Ito isang surprise inside the box. So mag-unbox tayo ngayon and buti na lang po ay nahanap natin ito si Kuya. So mayroon din nag-recommend sa akin na si Sir Kenneth. Napakalaking tulong din po kasi nag-open up lang din ako sa kanya na gusto kong sanang kumuha ng incubator, and ngayon ay nasa harapan na po natin. Automatic po itong si Sir natin. Tinext ko, sabi niya may available po ako. So I was expecting for sana na automatic, pero sabi niya it doesn't matter for as long as tama yung calibration natin, tama yung heat natin, at tama yung operation natin sa ating incubator ay mag-hatch pa rin yan. Mapipisa pa rin yung mga itlog natin. So tinuruan tayo at binigyan tayo ng instruction. So nakikita ninyo na unbox na natin ito. Ngayon ay reset up natin para mabigyan tayo ng sample nito kung paano ito i-operate. So ngayon ay magbibigay muna kami sa inyo ng overview para makita namin sa inyo kung paano ba isi-set up at gagamitin ang ating incubator, ang ating bagong incubator. Ano siya? Mani tubig green na butang. D1 to 18 ngay kadaghan lang tubig. Tapos pag D19 to 21 dubliho na ni siya. Ngani kadaghan gyapon. Baliduhan na siya nga kuan ko tapos on live pero butang sa tinilang gapon sa kuan. Na kung bawa na may first batch, second batch. Kaya nakalahi first batch. Inaog mo ang first batch kung hatching time na naog ka mga D19. D18 ang last nga turning sa egg. 3 times a day ang turning sa egg. Buntag to hapon. Wala na yang kuan turning sa egg. Mag-stop og turn na sa D18. Sagda na siya sa D19 to 21 kay hatching time naman na niya. Hindi mo rin butangan o diri sa may bababot na imsag no para dira mag-hatch. Yan tubig ipal lang, ilayo lang dito. Hindi lang matagsaw mga piso. Pwede ra bot yan mag-screen or taklob na buslutan care na basta. Ang tubig o purpose moisture sa paan. Egg. Ayan ko. Ayahang setting ano eh, nasa ang iyahang on is 37.4, off niya is 38 Celsius mga na iyang ko. Ayan temperature. Mara po na iyahang dapat sa pag-calibrate niya. Heating indicator niya ni. Bawa pag ilahin mo siya nga pag mo on ang iyang heating, siga ni iyang indicator. Siga butong bulb dito Tapos pag mo off ang bulb, mo off ang indicator. Kini hinay lang na ihang kuan. Medyo hayag mo dito. Okay. Pero makita mo sa heatlet na pressure. Automatic na siya on sa kanuang temperature po. Ang kuan niya, halimbawa makuha ng ihang bulb. 25 watts lang each bulb niya. Ang purpose na ng high bulb para in case na mapundi ang isa, at least makasupply pag init ang kuan. Pag kuan o halimbawa kanya brown out, taman lang dito sa kuan 12 hours lang dito ang minimum na kuan taman sa mawala ang init bitaw. Kung abot siya mga 24 hours patay gud ang kuan.
Pag kuan di pag 10 days bitaw sa egg, magkandling mo para makita ninyo ang kuan. And sa wakas mga kasamsak, andito na tayo sa ating farm at talagang napakaswerte po natin kasi meron po tayong dalawang inahin na kung saan ay nangitlog po sila at natapos na po ang kanilang pangingitlog at dapat na talaga ay may pasok na natin ito sa incubator. Nung nagtanong po tayo ay meron pong tumulong sa atin. Shout out po kay Sir Kenneth dyan. Maraming salamat po sa suggestion ninyo at sa tulong ninyo na i-refer nyo ako sa isang supplier ng incubator. At maraming salamat din kasi very responsive po ang supplier ng ating incubator. So ngayon ay susubukan natin. Ang capacity po nito ng ating incubator is nasa 45 eggs pero ngayon is nasa gitna lang po tayo. Half lang po muna tayo. And para masubukan po natin ito'y susubaybayan po natin, i-check po natin ito at monitor po natin ito araw-araw para masabi natin na sulit po ang pagbili natin ng incubator. So ano po ang dahilan kung bakit nag-incubator tayo? Siyempre, para mas maparami pa po natin at mapapadali po natin ang pagpaparami natin ng ating mga sisiw. So ito ay makakatulong sa atin na mas mapabilis pa po natin. And ang kagandahan po kasi ng incubator at pwede nating i-check natin ito through cuddling po kung okay ba ang lahat ng mga itlog o mapipisa ba ang lahat ng mga itlog at madali lang po natin itong mamonitor, makita po natin araw-araw ang mga development at mga changes ng ating mga itlog. So sana ito'y sulit na investment natin at makakatulong ito para mas dumami pa at mas lumabak pa ang ating kaalaman sa pagmamanukan at sana ay mas dumami pa ang ating darag na mga manok o ating mga darag na mga native chicken para naman ay mai-share namin sa inyo yung mga ideas na pwede ding makatulong sa inyo sa inyong pag-uumpisa ng pagmamanukan. Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang kaibahan ng 1 month pa lang nating nabili itong ating darag na native chicken. So ngayon po ay meron na po akong sorpresang ibibigay sa inyo kung ano na po ang pagbabago ng ating mga native chickens. Ito na po, after 2 months, ganito na po kalalaki ang ating mga native na mga manok. Ito yung mga darag po, gaya ng sabi ko sa inyo, ang lulusog po nila, ang lalakas po nilang kumain, magana po silang kumain at magana po silang uminom ng tubig. So ngayon po ay mag-aantay na lang tayo ng tamang panahon at sana ay magustuhan po nila yung pabahay na ginawa natin sa kanila kasi nag-aantay na po yung pabahay nila na sana ay hindi sila ma-stress doon at magkaroon po sila ng magandang pamumuhay sa kanilang bagong pabahay at sana po ay mabigyan po natin ng justice ang ating pagpapatayo po ng free range area at ito'y mas dumami na ngayon at mas lumago pa itong ating negosyong ito. So personally, ito'y personal consumption lang muna. Pero pag bibigyan tayo ng pagkakataon at magiging maswerte po tayo, ay sana'y dumami pa po ang ating mga manok para po ay pwede natin itong ma-share at maibenta natin to sa ibang gusto din magkaroon ng mga darag na mga manok. Napakasarap ng lasa ng karne ng manok na ito. Masarap din po ang itlog at sana po ay lahat tayong mga Pilipino ay makakatikim sa karne ng native na chicken na ito. So ako din ay excited, napakasaya ko kasi naisa katuparan na po natin ang ating pangarap na mag-umpisa po muli. So di baling dadapa tayo, ang importante ay ang pagtayo natin. Ang importante ay kung saan tayo babangon at saan tayo kukuha ng hugot at lakas para mag-umpisang muli. So ngayon po ay talagang napakasaya ko po kasi nasa nakikita natin ngayon ay lumalaki na po ang ating mga darag na mga manok.
and then nakapili na po din tayo ng incubator at sanay sa pagpapangitlog nila, mas mapapabilis pa po natin ang pagdami ng ating mga darag na mga manok. So sa lahat ng mga subscribers namin dyan, maraming salamat po sa suportang ibinibigay ninyo sa ating Kusinerong Moreno at sa ating channel. And then sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please guys, do subscribe and just try to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos namin at mga updates namin sa ating pagmamanukan. And sana guys, subaybayan nyo po kami kasi magbibigay pa po kami sa inyo ng marami pang mga hints, marami pa hong mga sikreto. You can message us and please magtulungan po tayo na mas mapalawak pa po natin ang ating mga kaalaman sa agrikultura at pagmamanukan. At sana'y mas yumabong pa ang ating mga kaalaman at sabay-sabay tayong umangat at abutin po ang ating mga pangarap. Maraming salamat po.